May isang kwento tayong kailangang pag-usapan. Tungkol to sa isang respetadong opisyal ng militar, 34 na taon sa serbisyo, at kung paano gumuho ang lahat ng yun dahil lang sa isang social media post. January 9, 2026. Yan ang mga salitang lumabas sa post ni Colonel Adi A. Mongao, isang veterano ng Philippine Army. Isang post na, umalingaw-ngaw talaga sa buong bansa. So, dito na pumapasok yung tanong, ano ba talaga ang nangyari? Makabayan ba yung ginawa niya o isang malaking pagkakamali? Ang totoo, mas komplikado ang kwento kesa sa inaakala natin. Kaya sige, himayin natin. Okay, so paano ba nangyari lahat to? Let's look at the timeline. Kasi pagkatapos niyang i-publish yung post niya, naging napakabilis na mga pangyayari. Imagine nyo to, umaga lumabas yung post. Pagsapit ng hapon, wala na siya sa pwesto. At bago matapos ang gabi, sumuko na para iimbestigahan. Grabe yung bilis, di ba? Dito pa lang, alam mo nang siniseryoso to ng militar. Ngayon, bakit nga ba ganun kabilis at ganun katindi ang naging reaksyon ng militar? Para maintindihan yan, kailangan nating balikan yung mga fundamental rules ng sandatahang lakas. Bago natin sagutin yan, subukan muna nating tingnan to mula sa kanilang perspective, sa opisyal na pananaw. Kasi yung naging aksyon nila, nakabase yan sa saligang batas at sa disiplina ng militar. At eto yung pinaka-critical na konsepto, insubordination. Kasi sa ilalim ng batas militar, hindi ito simpleng issue ng freedom of speech. Ang pinag-uusapan dito ay yung pagpapanatili ng isang militar na non-political, isang militar na sumusunod sa chain of command na siyang utos ng konstitusyon. Yan mismo yung sinabi ng Army spokesperson. So, kung titignan mo from a legal at institutional standpoint, parang open and shut case, di ba? Pero yun na nga, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Dito pa lang magsisimula yung gulo. Kasi sa likod ng official story, may mga personal na kwento, may mga frustrations, at posibleng may mga issues sa kalusugan. Simulan nating buksan isa-isa yung mga yan. Unang-una, yung career frustrations ni Mongao. Tandaan na passed over siya for promotion, hindi siya naging general. At yung commanding officer niya, mas bata sa kanya. Alam nyo, sa kultura ng militar, yung seniority, napakalaking bagay niyan. So, malaking dagok yan for sure. At dito talaga nagiging mas sensitibo at masalimuot yung kwento. May mga lumabas kasing reports, though hindi pa to konfirmado, tungkol sa kalusugan ni Colonel Mongao na nagtatanong tungkol sa kanyang mental state. Ayon sa mga report na yan, nagkaroon daw siya dati ng falciparum-malaria. Isa tong matinding uri ng malaria na pwedeng mag-iwan ng malalang epekto sa utak, mula sa memory loss hanggang sa psychosis. Kung totoo to, di ba, baka hindi na to simpleng kaso ng pagsuway. At eto na siguro yung pinaka-weird sa lahat. May mga alegasyon galing sa mga dati niyang estudyante. Sinasabi raw ni Mongao na may mga literal na extraterrestrial, mga alien, na darating sa Pilipinas. Nagpapakita to kung gaano na posibleng naging kakaiba ang sitwasyon sa likod ng mga eksena. Tapos may pangatlo pa. May lumabas na pasabog na allegation na inuugnay si Mongao sa mga Chinese military officials. Pero, at ito ay napakahalaga, ayon sa source, walang kahit anong ebidensya. It's an unverified smear at posibleng bahagi lang ng mas malaking laban. At syempre, pag may ganitong gulo, asahan mo nang papasok ang politika. Tingnan natin kung paanong itong personal na krisis ay agad sinakyan at ginamit bilang armas sa political chessboard. So tingnan nyo to. Sa isang banda, yung mga political groups na sumusuporta sa dating Pangulo, pinoproject siya bilang isang bayani, isang sundalo ng konsensya. Pero sa kabilang banda, ayon sa ating source, iba yung laro. Si Mongao ay isa lang daw useful symbol, isang tool para sa political attacks laban sa kasalukuyang gobyerno. At ayon pa rin sa source, hindi raw ito isolated case. Parang may pattern daw eh. Isang history ng paggamit sa mga kaalyado, tapos itatapon lang kapag hindi na sila kailangan, mula sa mga cabinet members hanggang sa mga katakbo sa politika. So, after all that, yung batas militar, yung personal na sama ng loob, yung posibleng issue sa kalusugan at yung politika, saan na tayo lulugar? Ano na ang verdict natin kay Colonel Mongao? 34 na taon, isipin nyo yan, 34 years ng serbisyo sa bayan. At ngayon, yung buong legacy na yon, nanganganib na matabunan at mabigyan ng bagong kahulugan ng iisang social media post.
Ang katotohanan, bihira namang maging simple, 'di ba? Ito ay isang trahedya na pinaghalo-halo ng personal na sakit, posibleng problema sa kalusugan at sinasamantala ng politika. Hindi siya basta-basta bayani o kontrabida. Siya ay isang komplikadang tao na naipit sa isang napakagulong sitwasyon. At iiwan ko kayo sa isang napakalakas na huling linya mula sa ating source. Isang malamig na paalala sa panahon ngayon. Minsan, ang mga post sa Facebook ay hindi ka ginagawang makabayan. Ginagawa ka lang nilang walang trabaho.